Yo, what's up? Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na. Love you. Para sa mga hindi naman, syempre alam nyo na rin. Fuck you. Okay, medyo naging consistent na tayo sa pag-upload, sa pag-review ng mga, mga battle rap videos. Ito, fresh na fresh. Laban ni Vitrum tsaka ni J Black yung papanoorin natin. Tingnan natin kung sinong mas malupit dito. Si Vitrum, last na laban niya na napanood ko yung sa finals pa ng Isa Buhay, yung sila ni GL. Tapos ito si J Black, kaka-review ko lang ng battle nito, yung alter ego niya si Ice Water, kalaban niya naman si GL din, si Nagtala. Surprise alter ego battle to ng Flip Top. So ngayon, wag natin patagalin pa, review na natin to. Let's go. Enjoy out ng lang. Or event parang din ano and yun. Tropa yan, si Vitrum, kupa lang yan sa stage. Well, lahat ng tropa na bumiyahe, Black Manila. Ite, represent para sa inyo, Isa Buhay 2024 finalist. Panguloy na mumuro sa mga pondo, sa galaran na walang karapatan, ang kalakan ng mga mamamayan. Yan, Tagalog in the city. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo 2021 Isa Buhay champion. Mag-ihay tayo lahat para kay J Black. Isa Buhay finalist versus Isa Buhay champion pala to, no? Sal nila shooting. Ang nanalo ng Coitos, si Vitrum. Pili niya mauna, si J Black. Gubat 15, tig 2 minuto dapat. Gubat 15, pakinggan natin unang banat, J Black. Rarara! Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya, sumobra yata, aking awa at pagsasawalang bahala, mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagkayawa. Gubat game! Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Vitrum na agad ngayon. Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Vitrum. Kasi sayang, isang boto na lang kulang kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo, yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Okay, medyo may karapatan si J Black mag-angas ng ganun kasi champion siya, tas si Vitrum parang runner-up lang sa Isa Buhay. So, yun, yung common angle na siya kasi magiging common angle na siya kay Vitrum na kasi natalo nga siya ng Isa Buhay finals. So, ganun yung inaano ni J Black dito. Medyo slow start pero medyo parang dragging lang yung setup niya dun sa intro niya. Compared dun sa mga sumunod na lines. Pero yun, binring up niya kagad yung pagiging talunan ni Vitrum sa Isa Buhay finals. Iyakin! 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 Kasi siya yung tunay na iyakin. Kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi totoo. Napanood ko mga interview mo, sabi,
Sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. Akin daw talaga eh. People's champ daw ako eh. Ayaw lay. Hindi ko alam ibig sabihin ng ayawlay na yun pero ang galing din na nare-relate ni J Black si Vitrum sa kanya dahil nga nung natalo si J Black, 'di ba, kay Mot, parang dami nagsasabi na iyakin si J Black. So ganun yung sinasabi ni J Black dito kay Vitrum. Nung natalo siya kay GL, umiyak din daw siya base sa mga interviews. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, wag magsinungaling. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang yak, nasasabay sa majority. Sinamantala nyong ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Okay, yan, mga minention ni J Black or ni-reference niya yung mga transformation ng mga anime MCs, no? Si Ichigo, Halo Ichigo, tapos si Eren, Titan, may sabi pa siya isa eh. Tapos nirelate niya kay Vitrum na di niya na sobrang, kasi si Vitrum kilala to na 'di ba, parang aktivista ganyan. So nilalabanan niya yung mga politiko na corrupt, tapos di niya namamalayan na nagiging gano'n na rin daw siya, sabi ni J Black. Sa pabalik natin. Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Yung droga, as yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at mosaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil lang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. Goddamn ka lang bata ako, lehitimong Bisayawa. Okay, round 1 ni J Black. Malakas din pero wala akong masyadong na tumatak na linya, yung mabigat na punchline. Kumbaga sa boxing parang puro jab yung binitawan dito ni J Black. Di ko alam kung nagpapa-init pa lang siya dito, parang warm up pa lang niya tong round 1, pero ayun,
ang well-rounded niya lang din, tas ang gandang strategy na binring up niya yung pagiging pagbansag sa kanya ng iyakin ng mga tao. Kasi feeling ko magiging common angle din against kay J Block yung ganun yung pagiging iyakin niya nga. So inano niya na, no? Inako niya na talaga. Ilang beses niya nang binanggit dito sa round 1. Tas nirelate niya kay Vitrum na totoong iyakin dahil nga natalo siya kay GL ng Isa Buhay Finals. So magandang strategy siya. Panoorin mo natin yung round 1 ni Vitrum. Hindi raw niya ako binoto! Sabi ng kawawa! Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Aray ko! Ayan na, rebat pa lang. Ramdam mo na yung ni Vitrum, presensya niya na parang wala siyang pake kung nasa hometown siya ni J Block, puro Bisaya ay nandyan. Basta magiging kontrabida ako rito. Durog sa akin mga Bisaya. Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tsaka nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion, mas malaki lang TF ko! Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright! Kasi Vitrum sa Visayas, Vitrum worldwide! Yeah! Worldwide! 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 Nung sinat yung laban, sinat pa ako neto. Nakakainis. Para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal, creative aking pandidis. Kasi tignan siya, mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo kala i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psycho pa. Hindi naman gago ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ganda ng dito ni Vitrum, umpisa niya. Ramdam mo agad yung presensya niya na kasi J Block aggressive siya sa round 1 niya, pero si Vitrum, since mas bagay talaga sa kanya yung character na ganyan, mas na overpower niya si J Block pagdating sa presensya o delivery. So yun, tas ang ganda rin ng comparison niya na pinagmukha niyang mas angat siya kahit champion si J Block, tas siya talo sa Isa Buhay Finals, no. Laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ganda nun. Finals ko pinag-usapan, talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion di matandaan, ganyang ka tumatak. Nung natalo kay Mo, tag-isip pa ng upuan, yakin pano. Nung ako natalo, wala nagbago, buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro, wala ka pang trofeo display. Ikaw lang yung MC nanalo at natalo sa replay. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago, pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan, yun ang sabi sa issues. Eh, tanga mo, kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Nakilala puro iyak, di mapataan even if they try. Walang ibang identity, what a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J.
Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sineta mo pa si Pistol na style na hindi mahirap? Ikaw nga, puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inang bag dito sa fucking flip top. Tanginang genre yan eh, no? Crying hip-hop. Okay, gaya nga sinabi ko, maganda yung naging round 1 ni J Black dahil in-address niya rin yung pagiging iyakin niya. Pero, naano pa rin dito ni Vitrum. Ginamit pa rin ni Vitrum. So, pinuna niya ng pinuna yung pagiging iyakin ni J Black nung laban nila ni Mot sa PSP, no? Dami niya ring naisip or na-construct na lines para dito sa round 1 niya about dun sa pag-iyak ni J Black. May upay na lang kulang eh. May upay na lang kulang eh. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro iyak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Pangbisayang trahedya, puro landslide. Never ka nagkabate na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay. Na kahit matalo, walang halaga. Basta mahusay. Di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay. At ang di nyo nagawa bilang champ ng isa buhay. At di nga ako champion! Kaya ano Apex? Battle tayo minsan! Ano Apex? Battle tayo minsan! Ulul, wag na! Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan! Fuck you! Napakaangas ng round 1 dito ni Vitrum. Parang alam ko medyo matagal din siya nagpahinga pero yung pagbalik niya rito parang ganun pa rin mas lumakas pa nga solid yun yung round 1 ni Vitrum. Kumbaga parang na-depensa niya rin yung mga pang-asar sa kanya ni J Black noong umpisa na hindi siya champion, no. So ang sinasabi rito ni Vitrum, kahit hindi siya champion, mas angat pa rin siya kaysa kay J Black. Para sa akin, mas yung round 1 ni Vitrum, mas lamang siya dito sa round 1 kaysa kay J Black. Mas marami tumatak na punchlines. Tapos parehas naman sila na maganda yung pagkaka-construct ng round 1 nila. Direkta rin sa isa't isa. Though yung kay J Black kasi parang yun nga, puro jab lang. Yung kay Vitrum may solid na suntok talaga eh. Yun, tumatak lang din sa akin yung about sa pagiging pagiging iyakin ni J Black, yung emotional hip-hop. Ayan, ang ganda ng mga napiling angles dito ni Vitrum. Tapos ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ganda rin nun. Ano pa ba? Basta yun, lamang sa akin sa round 1 si Vitrum. Panoorin naman natin round 2. Ang ina! Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Ang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Ang ina, galit na galit ka sa mga pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Ganda rin, parehas malakas mag-rebat si Vitrum tsaka si J Black dito. Ganda na ng mga rebat ni J Black. Astig yung mga gano'n na bara, no? Yung mga
Parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk na. Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Alam mo na kung saan papunta pero matatawa ka sa delivery. Angas ng pagkakaano eh, Mr. Down pa eh. Yung iba dyan walang magulang. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, lala nun. Yung iba pinahid lang sa kumot, siya binuhay talaga para itapon. Kita nyo ang mga tattoo ko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon, ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon, aray ko! Grabe, susakit na mga sinabi ito ni J Black kay Vitrum. Although, nasabi na rin kay Vitrum before sa mga past na laban niya na ampon niya siya. And diniin lang ng diniin dito ni J Black yung pagiging ampon ni Vitrum. Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Wag na lang pala, lugi ako. Di pa rin pala tapos. Lugi si J kasi walang kalahi si Vitrum. Aray ko! Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Family tree. Isang tangkay ng malunggay. Aray ko! Sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Barumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ang buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapon na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Grabe. Ang sakit magsalita, no? Ang sakit ng round 2 ni J Black para sa para kay Vitrum, no? Kasi real talk na ampon siya. Tapos naluan niya ng jokes, tapos personals, and then nare-relate niya yung pagka-aktivista ni Vitrum, o kaya yung yung pagiging maangas ni Vitrum, kaya siya ganyan, kasi wala nga siyang magulang,
nare-relate ni J Black dun. So, pero yun, stick to one angle lang si J Black dito sa round 2 about sa pagiging ampo ni Vitrum. Dami niya nang na ano kagad dun, na gawang punchlines about sa pagiging ampo ni Vitrum. Alibasa, ikaw yung katawan mo napulot lang sa kalye. Victim blaming, no? Pero biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina, kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Uso lang si Malupito na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo, ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Sasakit na naman. Grabe, tuloy-tuloy si J Black dito. Ganda ng momentum niya. Okay din yung gimmick niya na kinakausap niya yung parang totoong magulang ni Vitrum through the camera, no? Tapos puro patama lahat kay Vitrum na kung mayroon nga raw siyang, kung kasama niya nga yung magulang niya, yung pamilya niya, kung di nga raw siya ampon, hindi siya magiging ganyan. Solid round to ni J Black dito. Tuloy natin. Emosyonal, mabuong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magusiana. Ha? Ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo. Ganda ng ender ni J Black. So, ayun nga, sinugal niya, isang angle lang buong round 2. Tagal din, haba nun, 5 minutes. Pero yun nga, rebat siya, mga 1 minute yung rebat niya rin dun eh. Pero, solid yung round 2 dito ni J Black, though mahaba, pero ang effective ng one angle na yun. Kasi ang daming nag-sprout or ang daming niyang naisip na mga punchlines sa pagiging ampo ni Vitrum. Ganda nun. Panoorin muna natin round 2 ni Vitrum bago natin i-judge yung sino mas lamang. Ang haba ng oras! Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ko isa buhay time limit! Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Sinabi sa crowd ng mga Bisaya. At least di ako lumaking ayasib. Tapos mga Bisaya lahat na nandyan, no? Lakas na loob na ito ni Vitrum. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Tsaka ano, kagipunusin daw.
Gusto mo yon, Os? Pag ako nagkagibunsing, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Na, damay gusto eh. Tangay nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel. Pero ang kulit niya, Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow, aktivista! Pinakyo. Ikaw pala yung aktivista J-Block eh, hindi pala si Vitrom eh. Flip-top, wow, aktivista! Tunay eh! Bobo ka lang eh! Tangina ka! Tangina ka! Parati mo kang pera hasta ang white knight ka, tol? Para yung puso mo maramdaman na magkakatol? Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mo, ang flip-top, di mo kailangan ipagtanggol! Panggol! Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya? Pumirma pag natalo. Signature style. Ay, nako. Literal, no? Signature. Pumirma. Kasi nga si J-Block nung natalo, unang, unang panalo talaga sa kanila ni Mot. Si Mot talaga. Tapos, yun nga, dahil home court ni J-Block, di nagustuhan ng crowd na nanalo si Mot, na overturn, naging si J-Block. Tapos, after na nung laban nila, nag-back out na si J-Block. Parang may pinirmahan yata siya nun na na kontrata. Hindi ko alam kung ano yun, pero yun nga, si Mot pa rin yung nagpatuloy dun sa next round ng Matira Mayaman ng PSP. Kaya wak mong anggulo, wag mong mahiyat iho. Lalabanan din kita, PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito. Huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop piece mo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago ka di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Endorser para si J-Block ni Isko, no? Di ko alam yun. Ang ganda rin na napapasok ni Vitrom talaga yung yung mga politics sa niya, sa rounds niya. Yung ganun kasi talaga yung branding niya, lalo na nung umpisa, puro parang balakid na aktivista yung niya mga sulat niya. So yun, lakas din nun. Diba? Bisaya ka daw! Eh pati si Pacquiao. Abay gago na to. Sa bagay flip-top tayo, ang people's champ dito, ako! Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan! Petrom Kabisayaan! Kung ka na to, brother! At kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang tutodo ko, brother! Walang lugar na magmamater! Tangina kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther! Grabe yung angas dito ni Vitrom, di nawawala. Sinasabi niya na wala siyang pake kung nasang lugar siya. Basta siya. Ganun pa rin siya kung nasan siya, ganun pa rin siya kalakas. Fuck you, Strokes! Diba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt! Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth! Fuck Bisaya, fuck Mindanao!
now and fuck all your turf! Walang home court sa Vitrum of the world! Ayun nga, gaya ng sabi ko, walang home court, di ba? Vitrum of the world, Vitrum worldwide. parang hindi ano yun kay Vitrum, di factor yun. Kahit nasan siya, papakita niya pa rin, di magbabago yung ano niya, yung kakupalan niya o pagiging villain niya na aura. Vitrum worldwide! Kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Okay, round 2 ni Vitrum. Medyo maiksi lang, 3 minutes lang, no? Compared sa 5 minutes ni J-Block. Parehas malakas yung rebat nila. Siguro yun din nagpalamang kay Vitrum sa round 1 kasi binoto nga si Vitrum round 1. Pero para sa akin, mas solid yung round 2 ni J-Block. Pero sobrang konti lang. Halos tabla nga eh. Kasi ang ganda rin ng mga sinabi ni Vitrum dito. Yun lang. Mas natrepang ko lang yung one angle na sinugal ni J-Block. Tapos nahaluan niya ng jokes, personals na relate niya sa pagiging kung ba't ganyan si Vitrum, sa pagkawala nga ng magulang. Ganda nun, sasakit pa. So yun, para sa akin mas natripan ko yung kay J-Block. Pero malakas pa rin yung kay Vitrum dito sa round 2. Sobrang dikit lang to. Panoorin natin round 3. So round 1, Vitrum ako. Round 2, J-Block. Sa round 3 tayo magkakaalaman. Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila. Sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Vitrum worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba sa break it down ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila yung mga MCing may pangalan na insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang. Handang makipagbulo sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. Medyo hindi ko lang natripan yung pagtawid ni J-Block from... Ganda na sana yung pag-expose niya kay Vitrum na ayun nga, papalag din pala to si Vitrum dapat sa PSP sa tamang halaga. Tapos yung pagka-expose niya napunta dun sa sa hindi lang siya inimbita. Tapos ginamit niya yung line ni Vitrum na yung tunay lang mananatili. Sabi naman ni J-Block yung nakipagsapalaran yung matatapang, ganda nun. Tapos ito yung tumawid siya dito sa pagiging basketball player daw ni Vitrum na na-draft siya ng NPA. Siguro dahil nasabi na sino magsabi nun? Si Kairam kay Zaki, yung na-draft si Zaki sa NBI. Ito ng mga J-Block NPA. So kumbaga recycled na siya eh. Joke na siya, narinig na siya before eh. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito.
At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Pinaki talaga yung pulis eh. May pulis pala dyan, no? Tapos pinaki ni Vitrum. Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Block, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Anaibot lang sa til, sa patay ba? May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, pikon na ako sa'yo, boy! Kung kayo may NTFL ka, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo? Mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check. At pinagkakakitaan ka niya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Yung reaction ni Vitrum parang di naman, parang gigil bumawi eh. Pinagsasabi niya ito parang. Pero yun, ang pinupunto ni J-Block dito parang ipokrito to si Vitrum. Ganun yung pinaparating niya. Kasi nga pinaglalaban niya yung di ba, aktivista siya. Tapos ayun, ano yun? Inaano siya ng kapitalismo. Tapos kupal pa siya sa mga rounds niya, pinaglalaban niya yung dami niyang pinaglalaban, tapos kupal siya sa mga rounds niya. Yung sinasabi dito ni J-Block. Papalamon ka ng kapitalismo. Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talon ng reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Vitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumaha pa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat ng ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Ganda ng mga sinabi dito ni J-Block, tsaka yung punto niya. Pero feeling ko hindi siya ganoon ka-effective eh. Kasi syempre alam naman natin mga aktivista 'di ba pag talagang may pinaglalaban. Ang pangit lang ng maganda na nire-relate niya sa battle yung character ni Vitrum sa pagiging aktivista, tapos lumalaban siya diyan, kupal siya, ganyan. Pero yun lang, hindi lang siya super effective para sa akin
yung ginawa ni J Black dito. Para sa akin, mas malakas pa nga yung round 2 niya. Yung kinupal-kupal niya rin si Vitrum na isang angle lang na ampon siya eh. Kesa dito sa round 3, wala masyado naglanding na mabigat na punchlines para sa akin. Ayun, more on pinangaralan niya si Vitrum dito. Tapos nag-ano siya, tawag dito, pinangaralan niya, tapos ano pa ba? Hindi ganun ka ano. Yun lang para sa akin, hindi lang ganun ka-effective. Pero panoorin muna natin yung round 3 ni Vitrum. Para sa akin, mas malakas round 2 ni J Black kesa dito sa round 3 niya. Tingnan natin yung gagawin ni Vitrum sa round 3. Tinira ko lang yung pulis, so para daw wala akong trabaho. Yung pa yung minention, tangina mo! Battle rap is my profession! Ay, pangit ang malina ng mga ribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako ay nagkupal. Ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito, nung nanalo, nag-idolso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na na-line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinulog ni M-Side sa Cebu kasi pilit yung technical. Putain sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni M-Side sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsyabo pa. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung title mo ng una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Grabe, lakas din ng ano dito ni Vitrum, umpisa niya. Ang maganda kay Vitrum, hindi siya masyado matagal mag-setup, no? Sapak agad. So, inano niya kagad yung kay J Black, yung title ni J Black na parang, yun nga, champion ka pero ilang beses kang dinurog dyan sa Cebu, sa hometown, sa home court mo. Ang dami nang tumalo kay J Black kasi after niya mag-champion eh. Ayun nga, binensyon niya sila MJ, sila Krega. So yun, walang ambag yung pagiging champion ni J Black. May mga patama rin siya kay GL, no? Walang kwenta yung kay GL naman. GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Walang udyok ng tropa para magdroga, para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Emar! Kaya putang ina ng anak mo! Uy! Ay! Bakit? Kasi may waksi na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pang-agapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka ng kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinapost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Pinilit kong matrak. Oo pala mo. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Sa misis ni J Black, ako'y nag-call Jack. Inaamin ko yan, pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangin na asawa ba yan? Hindi ko maramdaman kasi parang bitch mo lang tratuhin kaka-post mo ng katawan. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista, wala siyang talento. Kawawa yung asawa ni J Black dito. tinira ni Vitrum, pinagmukhang pangit na basura na
Grabe. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Bapos pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Bali yung pinupunto ni Vitrom dito. Kaya tinitira yung asawa kasi nga, ni J Black kasi nga yun nga. Pinapost niya rin na nakahubad, di ko alam yun ha. Tapos, sobrang walang kwenta ni J Black kasi kung paano niya tratuhin yung asawa niya. As a person, di ba? Ay, Vitrom. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nila hindi ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isa buhay. Champion puro iyak kasi sagla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. Angas nun, kahit di na ako champ, nabubuhay ako ng rap. So kaya niya pala binanggit yung mga ano ni J Black, yung mga tawag dito, katangian, pangit na katangian niya nung umpisa ng round 3 niya, no? Tapos pinagsama-sama niya para ikumpara sa kanya. Kasi si Vitrom, ano yun? Nabubuhay na raw ng rap, dami niyang gig, daming nagpapalapag. Ang ina, kahit hindi ako champ, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. At di man champion, takan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title! Sheesh! Ganda nun. Lakas nun. Wala na masyadong double meaning, wala na masyadong wordplay. Straight to the point. I am the title, no? Solid. Kasi nga, image din ni Vitrom, ano talaga eh, ganun talaga siya eh. Wala nang kung ano-ano pa, diretso na agad, diretso sa pak na. Nabubuhay na ako ng rap! At di man champion, takan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title! At lapat pa rin to sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron ding Vitrom! Grabe. Sobrang ano ni Vitrom dito. Angas ng pag-flex niya sa sarili niya. Kumbaga one of a kind siya. One of a kind siya. Siya na yung bagong idol nga raw na rapper. Siya na yung title. Siya yung battle rap. Sobrang angat-angat siya yung sarili niya. Buhat bangko nga. Kaya yun sinabi niya. Pero ang ganda kasi parang feeling ko isa siya sa mga sobrang unique na ano eh. Na pwedeng magsabi nun. Kasi kung kahit sino na ibigay mo yung lines na sinabi ni Vitrom, pag sinabi nila yon parang hindi ganun ka-effective tulad ng way ng pagkakasabi niya eh. Pero dahil nga ganyan yung presensya niya, yung aura niya, effective yung pagkakasabi niya. Vitrom Worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin niyo ang wide! World! World! Pag sinabi kong bit, sabihin niyo wrong! Bit! Bit! Ganyan mag-rap! Champion! Ganda ng laban na yun. Round 3, halos dikit lang din pero mas natripan ko yung round 3 ni Vitrom. Para sa akin, mas mabigat yung round 3 niya kaysa sa round 3 ni J Black. Hindi ko lang masyado natripan nga yung pangangaral ni J Black. Though maganda yung mga punto niya,
Mas nagustuhan ko lang talaga yung kay Vitrum na straight to the point, tapos ang angas na parang one of a kind siya dyan sa sa flip top. Siya yung battle rap, siya yung title, ang lakas din nun. Tapos ano pa ba? Ayun, overall lamang si Vitrum para sa akin sa round 3. Bale, sa round 1 boto ko Vitrum, round 2 J-Black, round 3 kay Vitrum ako. Para sa akin si Vitrum panalo dito, pero sobrang dikit lang din. Ganda rin ng round 2 talaga ni J-Black, yung isang angle na sinugal niya. Tapos about sa pagiging ampon ni Vitrum. Ayun, solid naman, puro diretso. Siguro yung flaw lang sa round 3 ni Vitrum, yung tinira-tira niya asawa ni J-Black, hindi masyadong nakadirekta kay J-Black. Pero yung mga lines after that, ang bibigat na. Yun yung nagpanalo sa kanya para sa akin sa round 3. Yun lang. Panoorin natin sino panalo. Black, mag-iayos pang beses para... Kaya lang, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay Jay Black. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024. Ang boto ng Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Pero ang boto ng Urado, Haba ng rounds ni J Black 3-2, magigay para kay Jay Black. Yung turo ni J Black si Vitrum, parang di niya na naman tanggap na siya yung panalo. Pero yun, ang ganda ng laban. Akala ko si Vitrum yung panalo dun. J Black pala. Sobrang dikit lang din. Di naman siya tournament battle. Tsaka ngayon lang ulit bumattle si si Vitrum. So yun, solid yung laban na yun. Sana may mga battles pa sila na susunod. Pero tuloy-tuloy natin yung pag-review. Tapos upload natin soon sa channel ko. Ayun lang, salamat. Paalam!